Hi mga P! Welcome back to my channel! Andito na naman po tayo sa isang video na gandang-ganda sa sarili si ate ko. At dahil inuwian ako ng habibi ko ngayon, tara samahan nyo kami at tayo ay mag-breakfast dito sa Laysan Valley. Dito po yan sa Riyadh. Okay, trivia. Alam nyo ba na nung bago ako nag-abroad, ayoko talaga na pumunta dito sa Saudi Arabia. Kahit saan-saan na lang ako nag-apply. Nag-apply ako ng Singapore, hindi ako pumasa. Tapos niyaya ako ng mga tropa ko. Sabi nila, uy, tayo yung mga first batch na madideploy sa Qatar, doon sa Hamad. Mag-apply ka na, kasama tayo. Tapos sabi ko, ayoko, mag-IELTS ako, punta ka ng London. At syempre, kaya nandito tayo napadpad sa Saudi kasi hindi ba ipasa-pasa ang IELTS. So, alam mo yun, yung pressure ka na sa buhay kasi lahat ng mga tropa mo nagsisipag abroad na. Sarap-sarap na ng mga post nila sa Instagram, nasa London na sila, nag-aura-aura na doon sa Germany. Tapos ikaw, naiwan pa rin sa Bacolod. Tapos ako nasa Pinas pa rin. IELTS pa rin ng IELTS. Nakailang take na ako ng IELTS. Hindi ko pa rin matuntun yung 7 points na yun. Then one day, nagising ako, na-realize ko, wala na pala akong kaibigang natira dito sa Pilipinas. Lahat nasa abroad na. Tapos yung isa kong pinaka-close, pumatos ng Saudi Arabia. Sabi ko, ay, syempre, hindi ako magpapatalo. Tapos ayun, may nag-email sa akin yung hospital ko ngayon. Ayun, nag-offer naman. Malaki-laki naman yung offer kesa dun sa isa kong kaibigan. Sabi ko, di okay na to. Ayos. Na, syempre, pupunta ka ng Saudi. Nasa isip mo talaga, isang kontrata lang to. Tatapusin ko lang yung 2 years. Stepping stone lang to. Pupunta ulit ako ibabalik ko yung goal ko na pumunta ng UK. Tapos nung matapos ko na yung 2 years contract, nalaman ko every year may salary increase. Then yung bakasyon mo sa Pinas, every year ang uwi, 45 days. Tapos, all paid pa yun. Uuwi kang nakabakasyon, tapos with pay, buo yung sahod mo, tapos magsisick leave ka dito. Hindi bawas sa sahod, buong buo yung sahod mo. Tapos yung ticket, kunyari, hindi ka uuwi, magde-decide ka, hindi ka uuwi. Syempre, single pa ako noon, ng ilang mga taon dito, mga 4 years akong single dito. Ay, hindi pala. I mean, wala pa akong pamilya noon, so buong buo yung sahod ko, akin lang talaga. So, uwi ka. Yung ticket mo pa uwi, libre pa. Tapos yung may sobra sa ticket, syempre, pang shopping mo na or pang gastos, pang gala, ganun. Kaso nung nag-pandemic, stuck kaming lahat dito. Work lang, work is life, walang gala, hindi makalabas ng bansa, mga ibang country, gala, walang ganun. So, na-depress naman si ate ko. So, ayun, nag-attempt na naman ulit mag-IELTS. Kaso ako kasi, tamad kasi ako mag-IELTS. Tamad talaga akong mag-aral. Like, say, nagtatrabaho ka na nga, duty is life, tapos pag uwi mo ng bahay, mag-aaral ka pa. So ako, kumbaga dati, susulong ako ng gera, wala akong armas. Ganon yung, kaya hindi ako pumapasa-pasa ng IELTS. Kaya ayun, napurnada ang lahat ng plano hanggang ngayon, umabot na ng 7 years, nandito pa rin tayo sa Saudi. Well, kaya gustong gusto ko pumunta ng UK kasi every off, gumagala sila. Tapos yung mga OOTD nila, naka-backless, naka-boots with a fur, tapos naka-coat, trench coat. Yun talaga yung goal ko sa buhay, makapagdamit ng magaganda, tapos mag-makeup, tapos mag-picture-picture. Yun lang talaga yung ultimate ko na goal. Tas, ayan, yung lalaki na yan sa video na yan. Wala, yan yung nagbago lahat ng plano ko sa buhay. Siyempre, kasi single tayo ng pandemic, tapos boring. Sabi ko, Tinder kaya ako? Tapos ayun, nag-swipe right si ate ko. Ayan, wala, purnada. Pero syempre, nasa happiest era na tayo ng buhay ko ngayon. Yan yung pinaka-the best na decision na nagawa ko sa buhay. Charot! So, ayun, ini-enjoy ko na lang yung stay ko dito sa Saudi while waiting dun sa isang future plan namin na iniantay namin. Yung isa lang sa nagustuhan ko dito sa Saudi is, hindi siya talaga yung tipong sobrang init na, yung mala-impyernong init na umaabot ng 48 degrees. Tapos hindi ka talaga pinapawisan. Tapos kahit anong lagay mo ng makeup, paglabas mo, hindi pa rin nadidelete yung makeup mo. Ganon. Tapos kahit parang sinampal ka na ng impyerno sa pisngi mo, sa sobrang pula, sa sobrang init. Tapos looking fresh ka pa rin, parang nagbablush ka lang. Tapos biglang nag-i-straight yung buhok mo kasi parang plinansya na lang siya sa sobrang init. Pero tipong ang fresh mo pa rin kasi wala ka talagang pawis. Unlike nung last na uwi ko sa Pilipinas, nag-makeup ako konti. Bago ligo pa lang, pinapawisan ako. Tapos naglalagay ako ng makeup. Paglabas ko, para akong single mom sa stress. O siya, matatapos na yung video. Bye!